Sinisisi at tinawag pang pasikat ni Senator J.V. Ejercito ang PhilHealth dahil yan sa bilyong-bilyong excess fund nila na ipinalipat sa National Treasury. Ayon sa senador, panahon na raw para magpatupad ng rigodon sa ahensya. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Tinawag na pabibo ni Senator J.V. Ejercito ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Matapos nilang pumayag na ilipat ang halos 90 billion pesos na excess fund mula sa National Treasury. Ayon kay Ejercito, tama lang na nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema para harangin ang paglipat sa halos 30 billion pesos na natitira pang pera. Pero giit niya, hindi raw sana ito kukunin ng Department of Finance kung hindi nagdeklara ng excess funds ang PhilHealth. Ginamit na lang daw sana ang pera pandagdag sa benepisyo ng mga miyembro. Kung si PhilHealth talagang may ano rito, may sala, ba't kayo magdedeklara ng excess funds? Kayong napakarami pa ang dapat bayaran. Dahil sa nangyari, umapila ang senador na dapat palitan na si PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Ang daming hirap na hirap magbayad ng hospital bills, then you are not a successful president of PhilHealth. Kasi nga, nagpasikat ka, may excess funds ka, pero ang dami namang hirap. Wala pang tugon ng PhilHealth sa mga pahayag ni Ejercito, pero una na nilang sinabi na hindi naman kawala ng excess funds sa ahensya dahil meron pa silang reserve funds. Kaya ang Senado planong silipin sa budget deliberations kung dapat pa silang bigyan ng 70 billion pesos sa subsidy sa susunod na taon. Hindi ko titigilan ang PhilHealth hanggang tuparin nila ang lahat ng kanilang pangako. Kasama na rito ang pagtataas ng kanilang case rates, pagpapalawak ng benefit packages. Para naman sa isa sa mga petitioner sa SC na si Senate Minority Leader Coco Pimentel, sagrado ang pondo ng PhilHealth na galing sa kontribusyon ng mga miyembro. Kaya para hindi ito maabuso, dapat mas klaruhin sa pagpasa ng budget na hindi pwedeng gamitin ang PhilHealth funds sa proyekto na labas sa isyung pangkalusugan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.